Sobrang saya ko nang makapag-asawa ako ng isang mayaman. Pero nang mangganak ako, dito ay nagbago ang lahat. Dear Ate Vine, hello to everyone. Akala ko noon, kapag nakapag-asawa ka ng mayaman, iyon na ang sagot sa lahat ng problema mo. Ako po pala si Nadia, panganay sa 3 magkakapatid. Ang mga magulang ko ay sobrang protective sa akin. Dahil ako daw ang pag-asawa ng aming pamilya. Ako daw kasi ang panganay. Ang sumunod sa akin ay 7 years old ang gap ko. Kaya pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, makakatulong na raw ako para mapag-aral pa ang mga nakakabata kong kapatid. Pero dahil matigas ang ulo ko, naiisip ko pa lang ang responsibilidad na sinasabi nila sa akin. Naisip ko, hindi ko yun kaya. Paano ako mag-i-enjoy kung bibigyan na nila ako agad ng responsibilidad? Dito nakilala ko si Edwin. High school student ako noon, graduating. At si Edwin naman ay college graduating na. Naging maayos ang pagkakakilala namin. Lagi niya akong sinasama kung saan-saan. Nakita ko ang lifestyle niya, simple lang, pero lahat nagagawa at nabibili niya. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko siya ang mapangasawa ko. Fast forward, naging kami. Pagka-graduate namin, hiniling niya na may maganap na sa amin. Buong puso kong ibinigay iyon dahil mahal ko siya. Hanggang sa nabuntis na nga ako. Nang malaman ng mga magulang ko, pinalayas ako, itinatakwil na raw nila ako bilang anak. Binigo ko daw sila sa lahat ng kanilang plano para sa akin. Kaya wala na rin nagawa si Edwin, kundi isama ako sa bahay nila, ang bahay na napakalaki. Maliligaw ka talaga sa daming pasilyo ng dadaanan. Mababait ang pamilya ni Edwin. Inalagaan nila ako. Kaya ang aking pagbubuntis ay puno ng pagmamahal at pag-aaruga. 9 na buwan kong naramdaman ng saya. Ang pagmamahal sa bahay na yon, at lalong-lalo na sa pagmamahal ng taong mahal ko. Akala ko kahit itinakwil ako ng sarili kong pamilya, okay lang. Kasi para sa akin walang kulang. Pero noong araw ng aking panganganak, nagbago ang lahat. Ang isang buong pamilyang buo para sa akin ay bigalang naglaho. Dahil sa anak kong hindi nila matanggap. Nanganak kasi ako ng isang PWD, walang isang kamay. Hindi ito matanggap ni Edwin. Mas lalong hindi matanggap ng pamilya niya, lalo nang sabihin ng doktor na may iba pa itong karamdaman. Isang epilepsy anytime ito ay susumpong. Sobrang hina ng anak ko at kailangan niyang manatili sa ospital. Sinabi ng BF ko na hayaan na lang naming anak namin, kailangan lang kaming pumirma ng waiver. Pero bilang ina, hindi ako pumayag. Mahal ko ang anak ko. 9 na buwan ko itong kasama sa katawan ko. Paano ko mananais na mawala na lang siya? Sa ganong humihinga pa siya. Dahil sa hindi ako pumayag sa gusto ng BF ko, nakipaghiwalay siya sa akin. Hindi daw niya matatanggap ang anak namin na PWD. At may epilepsy pa. Hindi rin daw tanggap ng kanyang pamilya. Dahil wala daw silang lahing ganon. Umuyak ako, nasaktan, wala akong nagawa. Halos 1 buwan na kami ng anak ko sa ospital. Walang bisita mula sa BF ko. Walang suporta. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya pumunta ako sa pamilya ko at nagmakaawa. Sinabi ko ang nangyari sa akin, lalo na sa anak ko. Niyakap ako ng mahigpit ng aking mga magulang. Naiintindihan nila ang sitwasyon ko, lalo na sa anak ko. Tinulungan nila akong makuha ang anak ko sa ospital. Biniyaran nila ang lahat ng bills ko. Pag uwi namin ng bahay, pinagtulungan namin ng pamilya ko ang pag-aalaga sa anak ko. Nagtrabaho ako online at sinubukang pasukin ng social media. 1 taon lang ay na-monetize na ako. At hindi naglaon ay sumasahod na rin ako. Naibibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng anak ko, especially ang pagpapagamot niya. Never akong humingi ng tulong sa BF ko. Kahit alam ko na may responsibilidad siya sa anak namin. Isa pa, mayaman ang pamilya niya. Sapat na sa akin na hindi niya tinanggap ang anak ko. At sapat na rin sa akin na mahal ko ang baby ko. Ipaglalaban ko siya habang buhay. Hanggat kakampi ko ang tunay kong pamilya, lalaban ako at hindi susumuko sa hamon ng buhay. Kaya sa aking pamilya, lalo na sa aking mga magulang, maraming salamat. Ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit sobrang protective nila sa akin noon. So yung aking kwento.